si Mrs. Ami Parilla. Nakatira sa Block 31, Lot 36, Phase 1B, Kasiglan, Montalban. Meron po akong 4 na anak, 3 babae at 1 lalaki. From June 8 until now, walay po ako sa asawa. Sa kadahilanan po na hindi na po kami nagkaunawaan dahil may third party at ito'y kauri lang din niya. Masakit man tanggapin pero kailangan tanggapin ko at kailangan asan ko yung loob ko. Salamat sa Diyos, nakilala ko ang CRC staff, lalo na kay Coach Ima, kay Coach Pilar, na sila yung nagtuturo sa amin ng coaching class. Sila yung nagpapalakas ng loob ko, nagbibigay ng tibay sa aking isip, puso, sa aking pangangatawan, na kailangan kong maging malakas, alang-alang sa 4 kong anak. At laging pinapaalala sa akin ni Sister Arlene at ng asawa niya, kailangan daw maging matatag ako. Kailangan daw maging matibay. Dahil kailangan daw ako ng mga anak ko. Which is tama. Ginawa ko nga ang lahat. Sa pag-attend ko po ng coaching class, nabago po ang kaisipan ko din. Nagkaroon po ako ng positive thinking. Nagkaroon po ako ng tiwala sa aking sarili. At higit sa lahat, simula ako, tinanggap ko si Kristo sa aking buhay. Nabago po ang aking buhay. Nagkaroon po ako ng negosyo. Nag-start lang po ako sa 500 pesos. Almusal lang po. Tapos 2 klaseng ulam sa tanghali. Tapos merienda 1 klase sa hapon. So, yung 500 pesos po, tumutubo lang po ako ng minsan 150. Pag maganda-ganda, nakaka-200. Pag mahina, naka-100 lang. So, thanks God, may tubo pa rin ako. Kahit tumubo man ako ng piso, tumubo rin ako, di ba? Nabago ang buhay ko simula akong naka-attend ng coaching class kasi nagkaroon ako ng tiwala sa sarili. At lalong tumibay ang loob ko. Dahil alam ko mahal kami ng Diyos. Dito ko rin po natutunan yung magninegosyo na naayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Magbabago na nagaganap sa aking buhay. Nabago na ako ngayon kasi ang akala ko kasi noon, hindi ko kayang mabuhay nang walang asawa. Kaya ko pala, nabago rin ang buhay ko dahil simula ako nagluto-luto ng almusal, nagluto-luto ng 2 klaseng ulam sa tanghali, ito'y pinapalako ko po. Nalilibre po kami ng ulam, saka almusal, saka ng merienda. Nalilibre na yung mga anak ko. So, kaya ko pala. So, dito ako nagbago talaga nung nag-aral na ako sa coaching class na to. Yun nga, tulad ng sinabi ko, nagkaroon ako ng positive thinking, lakas ng loob. Kailangan pala natin maging faster. Huwag natin sayangin yung bawat segundo, bawat minuto. Dahil mahalaga yun. May kasabihan nga tayo, time is gold, di ba? Kaya, yun. Yun ang aking nabago. Simula ako nag-aral ng coaching class. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa coaching class ay ang magkaroon ng determination sa sarili. Sa pagnegosyo, kailangan magiging determinado ka, maging positive ka, maging matibay ka, malugi man, doon pa rin, bangon pa rin. Kahit anong man ang marinig mo, nanatili ka pa rin strong, di ba?
sa ano kasi ng negosyo, kailangan pala. Dito ko rin natutunan sa coaching class na kailangan ipagpatuloy mo kung ano yung nasimulan mo. Ngayon, hindi na ako mapakali pag di ako makaluto sa madaling araw ng almusal. Yun na yung ano ko. At saka gusto kong marating yung mga goal ko sa buhay. Magkaroon ako ng maraming restaurant. Magkaroon ng mga branches yung aking mga kainan. At ang aking goal sa buhay, magkaroon ng sariling sasakyan. At higit sa lahat, mabuo uli ang pamilya ko. Sa awa ng Diyos, ipakaramdam na yung asawa ko ulit. Nawa tuloy-tuloy. Kasi ang hirap. Malilit po yung mga anak ko. Alam ko nga, kailangan sila ng pagmamahal ng isang ama, di ba? Oo, kaya kong walang asawa dahil alam ko asawa ko na si Rodrigo. Siya na lang yung nagbibigay ng kalakasan sa akin. Pero kailangan pa rin ng mga anak ko yung kanilang tatay. So, masaya ako since nung Sunday, nagkaroon ng family day yung aking pep. Sumama naman po ang aming papa. At simula nung araw na yun, hindi na siya umalis sa bahay. Doon na siya natutulog. Nag-usap-usap kami. Pinapunta niya yung third party sa relasyon namin. Kanina, nag-usap-usap kami na ayos. So, thank you. Wala nga imposible sa Panginoon eh. Basta lagi ka lang tumawag sa Kanya. Walang imposible. Kaya sa coaching class na to, ang dami kong natutunan. Nagkaroon akong determinasyon, nagkaroon akong positive thinking, nagkaroon ako ng tibay sa sarili. Lahat. Ang daming nabago sa akin. Hindi lang nabago sa akin ang pagkamaiyakin ko. Yes. Hindi ko talaga mapigil na higit sa lahat. Ang maipapayo ko sa mga taong gustong magsimula ng negosyo. Alam niyo po ba na kahit nang sa simula niyo ay maliit lang na halaga, kaya niyo po itong palaguin. Dahil ako nagsimula lang po ako sa 500. At napapalago hanggang ngayon po. Nagluluto pa rin ako. Ipaso nga po. Kasi, syempre, di mo maiwasan pag nagluluto. Pero masaya ako. At alam ko yung mga taong kumakain sa niluto ko at nag-comment na masarap. Masarap po sa kalooban ko. Diyan po ako masaya. Kaya siguro ito po yung binigay nila sa akin. So, sa mga taong mag-umpisa ng negosyo, kailangan may determinasyon, tibay ng loob. Kailangan laging faster. Huwag mo siyangin ng bawat oras. Kasi mahalaga. Kailangan magkaroon ka ng bawat plano mo. Kailangan manggaling sa Kanya. At lagi mo siyang i-update araw-araw para alam mo kung saan napupunta yung iyong benta. Kubo, konti, gano'n. I-update mo lang siya. Yun ang masasabi ko po. Salamat.